Doon po sa mga nagtatanong na kung bakit po ako nakasuhan, hindi po ako nakapatay na tao. Hindi rin po ako nakagawa ng ano pa mang klase ng masama. Hindi rin po kami nangurakot kasi private na kumpanya po kami. Ang kaso ko lang po naman po na kumakalat na nakarating sa kanila. Kaya pinaunlakan ko po si iNews na mag-interview po. Kasi ang naging kaso ko lang naman po dito sa Pasig is yung occupancy permit po. Nagbigay linaw si Curly Discaya, Presidente at Chief Executive Officer ng St. Gerard Construction sa kumakalat na balita ukol sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Ayon sa kanya, ang mga aligasyon ay may kaugnayan sa kakulangan umano ng occupancy permit o certificate of occupancy ng kanilang proyekto. Mga kasong paglabag sa National Building Code. Ayon sa ulat, 3 kaso ang isinampa laban sa kanya dahil sa kakulangan ng building permit. Ngunit 2 sa mga ito ay na-dismiss na. Dagdag pa rito, 3 kaso rin ang nauugnay sa kakulangan ng occupancy permit kung saan 2 sa mga ito ay formal na isinampa sa Pasig Regional Trial Court. Sa isang eksklusibong panayam, ipinahayag ni Discaya na sila ay tumatalima sa lahat ng regulasyon at sinigurado na makipagtulungan at maipasa ang mga kinakailangan dokumento ng pamahalaan upang maproseso at makakuha ng nasabing permit. Mariing nilinaw ng CEO na kanilang kinumpleto ang lahat ng hinihinging requirements sa kanila para sa proyekto. Ipinunto niya na meron silang building permit at lahat ng kailangan mula sa kanila ay naipasa na. Hindi ko po alam. Basta ang nalaman ko na lang po, nung last 2 weeks yata yun, bigla na lang pong finailan kami ng kaso para sa kaso po na occupancy permit po dahil wala daw po kaming occupancy permit pero on process po talaga ang pag-apply namin ng occupancy permit. At katunayan talagang medyo may kahirapan talaga ang pag-apply ng occupancy permit po dahil noong una ang isa sa nagpatagal sa amin yung building permit din po kasi paulit-ulit po yung documentation talaga. Hindi ko po masasabi pero kami po, kino-comply po namin ang lahat pero medyo may process talaga siguro sila kaya ganun po tumatagal. So hindi ko naman po sinasabing kasalanan po nila. Pero kami po, lahat po ng sabihin nila sa amin, ibalik nila sa amin, comply namin, ibabalik namin, ko-comply pa rin namin. Lahat po sinusunod po namin. Hindi ko rin po maintindihan na pwede naman po kaming mag-penalty pero may kaso pa with penalty. Kaya nga po ang nangyari po nito, nung Monday po, bali lumabas na po yung, yung case ko po at pinagpiyansa po ako ng korte nung Monday po. So nagpiyansa po tayo sa korte nung 3 kaso yata yun halos. Tungkol po yun sa occupancy lahat po. Bali yung building permit namin, comply kami, may correction, balik na naman, so comply ulit, so correction ulit, drawing, balik ulit. So balik. So, hindi na kami nanawang kababalik at kaka-drawing ulit po hanggang sa siguro lahat yata na-comply na namin yung lahat ng kaliwa at kanan niya. Nakapasa naman po, na-approve na po ang building permit niya. Bali po yung 3 po, construction po nito, may building permit po ito. So, bali ang naging problema naman po niya ay locational clearance pero nag-apila naman po tayo na sana po mapagbigyan kami para sa tinatawag na R3 Max kasi qualified naman po yung height ng aming ginawa para sa R3 Max po. Napagbigyan naman po, nagkaroon po kami ng locational clearance. Ito nga po yun. Wala po kami katapusang pagko-comply po. Lahat po ng hinihingi sa amin ng requirements, comply lang po kami ng comply. Kasi sabi namin, mape-perfect din po namin yan. Lahat ng malilit na margin po, inuulit po namin. Pag sinabi nilang, wag ito, sinusunod naman po namin lahat. Kahit napakahirap po yung pagko-comply, ay talagang ginagawa po namin ang lahat ng bagay para po makasunod po kami sa batas. Hindi ko lang po alam. Siguro po, baka parang din po siguro ito na yung marami pa pong mga walang building permit, mag-comply na po kayo. Dahil syempre, baka siguro mas sarap po kami gawing example, set by example kumbaga. Na kung kami nga, na ganito kalaki na nahihirapang mag-apply ng occupancy permit, ibig sabihin, dapat yung mga malilit po para hindi po kayo makasuhan, ay ayusin nyo na rin po yung mga occupancy permit po ninyo. So siguro baka yun po ang nais lang po ni Mayor mangyari.
Binanggit ni Diskaya na halos 90% umano ng mga residential properties sa lungsod ay walang occupancy permit, kabilang daw dito ang ilan sa mga local officials. Hinikayat niya ang mamamayan na maging masigasig sa pag-apply ng kanilang occupancy permit upang maiwasang maranasan ang parehong sitwasyon na kanyang kinakaharap. Ayon po sa data na nakarating sa akin, talagang napakarami. Actually, ang sabi nila sa akin, 70% ng mga may bahay o nagpatayo ng bahay dito sa Pasig, 70% po ay walang building permit. Pero doon ko lang din po nalaman na halos 95%, muntik na pumasok sa 100%, pero 95% na shinare lang naman din sa akin yung information, ay wala pong occupancy permit po. Katunayan, ilan po sa mga konsehal dito sa Pasig, sila din po ay wala pong building permit, wala din pong occupancy permit. Maipapayo ko po sa kanila, lalo pa mga konsehala na ito, na applyan nyo na po ng building permit at saka ng occupancy permit po ang inyong structure. Kasi baka kayo din po ang, isa sa mga susunod po na baka po makasuhan. Kasi kadalasan po siguro, dahil nakalusot na sila sa building permit, kasi yun po ang pinakamahirap sa lahat siguro, yung occupancy, parang ba't ko pa babalikan para ipaayos pa yung occupancy permit ko, nakatira na ako dito. Saka siguro, iniisip na baka may kamahalan din. So, kung ikaw ay middle class lang o di kaya talagang wala ka sa buhay, mukhang hindi ka na maghahanap ng pagkakagastosan pa kung titirahan mo na kaagad yung bahay mo. Ang maipapayo ko lang po siguro sa mga taga-Pasig na comply nyo lang po ang lahat man ng mga requirements po ninyo at para sa ganun po, wag po kayong makaranas din po ng ganitong klaseng bagay kasi napakamahal po. Baka po, pampagawa na po ng isang palapag ng bahay nyo, mapupunta lang po sa pagkuha ng mga council po ninyo para sagutin po yung kaso na ipinali sa inyo. Sa gitna ng mga kasong ito, may mensahe si Diskaya kay Mayor Vico Soto at sa mga nagsampa ng kaso laban sa kanya. Mayor Vico, wala po akong sama ng loob sa inyo. Salamat po, ginagawa niyo po ang trabaho po ninyo. Okay lang po sa akin na ako na lang po ang makasuhan ninyo. Huwag niyo na po sanang yung ibang mga maliliit kasi syempre po talaga mahal po talaga, Mayor Vico, ang magbayad ng abogado. Plus piyansa, hindi po kakayanin yan ng mga taong mag-a-apply na sana ng occupancy permit. Hirap na nga sila sa occupancy permit. Pagkatapos kakasuhan pa, instead na mabayaran niya yung occupancy permit niya, maipambabayad na lang niya sa abogado, sa legal, para sa ganun po ay makapagpiyansa siya. Sa nagkaso sa amin, wala po kami, hindi po sumasama ang loob namin. Katunayan, nagpapasalamat nga kami, sana maging example po sana kami sa lahat ng mga taga-Pasig na wala pa po kayong mga occupancy permit, mag-apply na po kayo kasi po ang totoo po talaga niyan, mahal po ang magkaroon ng kaso. Sa bawat kaso po na ikakaso sa inyo, tulad nito, 3 kaso na kaagad ito na occupancy permit po. Acceptance fee kayo na ibabayad sa abogado na plus magbabayad ka pa ng piyansa. So, masyado pong mabigat yun para sa isang normal na tao na kumakayod lang at naghahanap buhay lang at sumasweldo lang po buwan-buwan na ang gusto lang naman talaga niya, magkaroon lang siya ng matitirhang bahay. So parang mas malaki pa yung halaga ng gagastusin niya para sa pag-aabogado at pagbayad sa piyansa kumpara sa maitayo niya isang palapag niya na bahay-bahayan para maitira niya ang pamilya niya. Kaya po siguro ang gusto lang pong iparating at ipahiwatig nito na yung lahat po ng mga kababayan po natin dito sa Pasig ay umpisahan nyo na pong applyan ng occupancy permit po ang mga bahay po ninyo para sa ganun po hindi nyo po mararasan po yung ganitong klase ng bagay kasi mahal po, expensive po ang makasuhan. Nagpahayag din siya ng pasasalamat sa mga aral na kanyang natutunan mula sa kasong kinakaharap. Ayon sa kanya, mas makakabuti ang mabilis na serbisyo ng pamahalaan upang makasabay sa mabilis na pag-unlad ng lungsod. Gayunpaman, ipinahayag din ni Diskaya ang kanyang panghihinayang dahil ang pondong ginastos sa mga kaso ay mas mainam sana kung nailaan sa kanilang charity foundation at sa pagtulong sa mga Pasigenyo. Kami naman po, nagpapasalamat po kami sa ganitong klase ng bagay. Naging aral din naman po ito sa amin na lalo po namin pag-igihin. Kaya lang po, syempre po, tingin po namin, kaya nagmadali po kami magpatayo, tingin ko, ang pag-unlad po kasi talagang napakabilis talaga. At minsan, yung kailangang magawa mo ngayon,
ay hindi na ipagpabukas pa. Kaya kailangan, tingin ko, dapat ang serbisyo po ng gobyerno, dapat sabayan talaga ng gobyerno ang lumalagong ekonomiya ng Pasig. Kasi kung may mga negosyanteng parang hirap na hirap silang makapagpatayo ng bagay na siyang dahilan o magagamit na infrastructure para sa kanilang pag-unlad at dumadaming populasyon ng mga empleyado, kung ito ang magiging hadlang, dapat po sabayan po talaga natin ang serbisyo talaga dahil kailangan pag tumagal kasi talaga, halimbawa, parang pinipigil natin ang pag-unlad. Kasi mas matagal yung pagbibigay mo ng permit or ng occupancy, mas tumatagal na hindi napapakinabangan po yung isang structure. O hindi mo na ipapagawa ang isang bagay kaagad-agad. Na dapat ngayong taon na to, nagkaroon na sana siya ng resulta. Pero para sa akin po, nanghihinayang po ako sa perang ginamit namin para sa pagbayad sa mga abogado po kasi mas nanaisip ko lang sana na ibigay na lang sa mahihirap yung perang yon. Ilang tao na po sana ang mabibigyan namin ng financial assistance. Pero napunta lang po dito. Samantalang sinubukan ng iNews Pasig na kunin ang pahayag ng LGU, mas pinili nilang hindi magbigay ng opisyal na komento tungkol sa issue. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.